Patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero ang dapat daw paghandaan ay ang habagat. Para sa update, magbabalita live mula sa Pag-asa ang ating weather mojo na si Francis Orso. Francis, nasaan na ngayon ang LPA at posible ba itong maging isang bagyo? Cheryl, ayon sa pinakahuling datos ng Pag-asa, itong low pressure area na minomonitor natin ay huling namataan kaninang alas 8 ng umaga sa layong 285 kilometers sa may northeast ng Itbayat, Batanes at nasa loob yan ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, Cheryl, dahil nga patuloy yung monitoring ng Pag-asa mula pa nung mga nakarang araw at nakita nga yung posibleng pag-enhance nito sa tropical depression. Pero ngayon, mula sa pinakahuling datos ng Pag-asa, mas bumaba pa yung chance niyan na maging isang bagyo. Kaya naman inaasahan natin in the next coming days, halimbawa in the next 24 to 48 hours, mas mababa pa yung chance at posible raw na malusaw na yan dyan sa karagatan, Cheryl. Gaano kalaki yung posibilidad na palakasin ng LPA yung habagat? Ano-anong lugar sa bansa yung apektado nito? Cheryl, dahil nga nakita natin yung mas mababang tsansa pa ng LPA na maging bagyo, itong hanging habagat ay hindi niya na ganun mahahatak. Pero patuloy naman yung epekto ng hanging habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ng Luzon, partikular dito sa bahagi ng Ilocos Region, sa may Benguet, Abra, Batangas, Cavite, kabilang na rin dito sa may Metro Manila, Zambales at Bataan. At itong mga lugar na ito, dahil nga tuloy-tuloy yung epekto ng hanging habagat, ay makakaranas ng makulimlim na panahon at yung may hinang pag-ulan. Pero sa mga susunod na araw, Cheryl, by Wednesday, sabi ng Pag-asa, asahan natin na itong hanging habagat ay tuluyan panghihina at magiging maaliwalas na yung ating panahon hanggang sa matapos yung Hulyo. Kaya naman ngayong back to school na, Cheryl, asahan natin na mas masusulit natin yung magandang panahon, Cheryl. Papasok na ang Agosto, may iba pa bang weather system na binabantayan? Gaano karaming bagyo ang posibleng pumasok ngayong susunod na buwan? Itong pagpasok ng Agosto, Cheryl, yung kailangan daw natin paghandaan, sabi ng Pag-asa. Dahil nga ngayong humihina itong hanging habagat, asahan natin na muli itong manunumbalik pagpasok ng Agosto dahil nasa peak pa rin tayo ng typhoon season at sinasabi ng Pag-asa na up to 2 to 3 tropical cyclones yung posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility at pwedeng makaapekto sa ating bansa ngayong buwan ng Agosto. At hindi rin inaalis, Cheryl, ng Pag-asa yung possibility na yung mga bagyo na pwede nating maranasan ay pwedeng maging kasing lakas ng Karina at marami din yung pwedeng ibuhos na ulan na ito. Kaya paghahanda yung kailangan na gawin ng ating mga kapatid, lalo na yung mga nasa low-lying areas, Cheryl. Oo, Francis, sabi mo nga peak ang August pagdating sa dami ng bagyo at lakas ng bagyo. At August din, di ba, magsisimula yung epekto ng La Nina? Yes, Cheryl, tama ka sa pinakahuling datos ng Pag-asa dahil nasa 70% yung chance or probability ng La Nina na maaaring magsimula nga by August, September, October. Ito din yung panahon na pwede nating makita na baka nga mag-enhance na or mag-upgrade na tayo doon sa La Nina advisory once na tumaas pa sa 80% yung probability or chance ng La Nina. At kapag sumabayan dito sa peak ng typhoon season ay hindi malabo, Cheryl, na mas malalakas nga yung ulan na mararanasan natin dahil kapag La Nina, dito natin sinasabi na above normal rainfall yung ibinubuhos na ulan, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Francis Orso.